28 nang umuwi ako sa amin, dahil patay ng aking tatay. Yung tatay ko ay nasa bayan ng Jatagon namatay. Dahil na may tradisyon sila na kailangan yung mga matanda ay pag-isahin ng libingan. Kasi yung tatay nila ay doon nilibing sa cemetery ng community. At saka yung dalawang kapatid niya na namatay na rin, doon din nilibing. 29 ng August ay dinala namin si tatay doon sa community, sa Hanayan nga. Nang alas 7 ng gabi, may nakarating na mga sundalo. Ang hinahanap nila ay yung chairman at saka dato. Kasi may dala daw sila ng mga resolution na galing sa munisipyo na pinirmahan ng mga resolution na sila daw yung magpapatuloy ng Pamana Project, yung road concreting ng Pamana Project mula Jatagon hanggang Andap. Yung 29 nang dumating sila ng alas 7 ng gabi, ay doon sila natulog sa paaralan at saka yung waiting shed na malapit sa tapat ng may burol na bahay. Kasi may burol pa nga sa bahay, andyan pa nga ang aming ama. Sabi namin na huwag muna ngayon, ilibing muna namin yung aming tatay bago tayo mag-usap ng maayos. At saka yung aming dato ay hindi pwede ninyong kakausapin kasi masama pa ang loob, namatay nga yung kapatid niya. August 30, dumating yung aming kapatid na isang municipal chieftain ng NCIP na inabutan niya yung mga sundalo doon nga sa komunidad mismo. Yung gabi ng 30, kasi dumating yung mga kapatid namin na mga Jehovah's Witnesses, yung kanilang mga relihiyon, kinausap sila ng aming mga kapatid. Sabi nila na may patay kami doon. At nag-ano pa nga sila, nagba-Bible study. Then, siyempre, ang gusto nila talaga kausapin yung chairman. Pero, dahil may patay nga, hindi nila nakausap. 31, nag-usap kami, si Sir Imok, itong kapatid ko na to, at saka si Unil, at saka yung isang leader sa Emerald, yung vice chairman ng Mapaso, kung ano ang aming gagawin upang makausap yung mga military. Sabi nga ni Unil na ilibing muna natin si tatay bago natin kausapin yung mga militar. Kasi may kasunduan naman yung 2011 na nag-i-evacuate kami. At doon sa statement na yun, nakalagay doon na hindi na ipagpatuloy yung COPD ng Oplan Bayanihan at hindi na sila magtayo ng detachment. Kasi may plano silang magtayo ng detachment doon sa community namin. Yun nga ang nasa kasagutan, kasunduan na pinirmahan nga ni Colonel Robinson. Kaya yung inaasahan, yun ang inaasahan ni Junel na sigurado siya na irespeto ng mga AFP na yun kasi AFP naman yung si Colonel Robinson. Pero nagkamali kami dahil ng last vigil ng aming ama ng August 31 ng araw pa ng August 31 ay palaging nakatawag sa radyo yung mga regular na palaging nagagan, saan na ba kayo? Bilisan nyo na, dito na kami sa saan na ba kayo? Ano regular? Ano sabihin? Yung mga military, AFP nga. Then, ayun na, pagka kinabukasan na ng yung 31 na, September 1 na din, ayun, alas 4 ng madaling araw, dumating sila sa KM16. At doon na, una nang pinalabas yung mga tao sa KM16, madilim pa nga alas 4 pa ng madaling araw. At padiretso na sila sa Hanayan, kung saan andun kami, naglalast vigil ng aming ama. At may isa nang nagsabi na, Manang, umakyat na sa bahay yung mga militar. Nakarinig na nga kami ng may mga katok na malaka. Sabi namin na, paano si tatay, iwanan namin. Sabi naman ng aking kapatid na, sige, kayo na lang ang lumabas, ako na lang ang maiwan dito kay tatay. Siya na lang mag-isa, naiwan sa bangkay ng tatay namin.
kaming lahat ay umalis dun sa lugar na tinutukoy ng mga paramilitar at saka doon kami nagpunta sa Team 16 na mga 5 minutes kung lalakarin ng malakas na lakad, aabot na tayo doon sa yung sinasabi na basketball court. At saka yung mga regular na mga EFP ay andoon naman sila sa ibabaw ng makita talaga yung community. Kitang-kita nila kung inano kami ng mga paramilitar. At nang andun na kami lahat sa basketball court, iniwala yung mga babae at saka yung lalaki at saka yung mga estudyante. Parang 3 grupo kami. At ang nakita ko doon ay si Unil ay pinaupo sa isang bench na sa harap talaga ng maraming mga tao. Sabi nila, ito isang dialogue, mag-usap tayo. Yung isang speaker ay mahina lang ang kanyang tinig. Sabi niya, huwag na kayong mag-suporta sa NPA. Kaya kami nandito dahil wawasakin talaga namin ang komunidad na to. At saka yung school ninyo ay wawasakin talaga namin dahil malakas din ang suporta sa NPA. At pagkatapos, yung isa naman na speaker, sabi, ang inano niya yung aking tiyuhin, yun si Jovelio. Sabi niya, ikaw dato, di ba taga-Kiwagan ka? Ba't nandito ka? Kasi nga dumalo siya ng last vigil ng aming tatay kasi kapatid yun ng aking ina, yung si Jovelio Sinso. Sabi, hindi siya nakasagot. At agad sumabi ang yung si Abab Tejero. Sabi niya, Dato, ilan ba talaga ang nakurakot mo na revolutionary tax? Hindi nga nakasagot yung tiyuhin ko dahil hindi niya alam kung ano yung revolutionary tax. At sabi naman, Dato, mangako ka ba na itong mga tao na to ay hindi pumunta sa NPA? Sabi naman ng dato na talagang hindi ko talaga hawak ang puso nila. Yun nga, binunlot si Jovelio doon sa grupo, dinala doon sa tab. At pagkatapos, nilapitan na agad si Unil at inano ng dito sa gilid niya, ginanya ng armas. At pagkatapos, dahil naisa isip namin na baka barilin talaga, hindi nasingkilos yung mga tao. Sabi nila, dapa kayo lahat. Sabay putok ng 2 putok at saka marami na rin mga putok sa paligid. Silang lahat ay nagpapatutok sa amin. At nang nakita nilang patay na nga yung si Unil, mabilis silang tumakbo. Iniwan kami na nagtitipon dun sa basketball court at si Unil patay na. Iniwan na kami nila, umalis na sila. Nang hindi na namin sila nakita, sapa kami tumayo at nilapitan ng mga lalaki si Unil. Sabi ng isang tao na mayroon pang patay dito sa tab. Sila yung pumunta. Inabutan nga niya yung tiyuhin ko na ibuhay pa nga sabi niya, sige kumuha kayo ng motor kasi maraming motor doon sa may burol sa sa bahay na may diyan yung tatay ko na napatay. Tumakbo yung isang driver, kunin sana niya yung motor niya. Dalhin sana namin si Tio Vilio sa hospital. Pero yung mga motor nga sinira, kinuna ng mga CDI, basta nga hindi na nakatakbo yung mga motor. Yun, namatay tuloy yung aking tiyuhin. Pero kahit naman sa aming kahit naman dalhin namin si Tio sa bayan, hindi na talaga makaabot sa hospital. Patay talaga siya sa daan pa lang. So dahil sabi ng mga paramilitary groups na kailangan bumakwit kayo, sa loob ng 3 araw babalik kami dito. Pag nandito pa kayo, maabutan pa kayo namin, kami nang bahala sa inyo. Pagkatapos ng wala ng mga paramilitar doon, agad kaming bumalik sa bahay. Pagdating namin sa bahay, kasi malapit naman yung kooperatiba sa bahay din ng Halandoni, inabutan namin ang kooperatiba na wala na talagang natira na kahoy kahit kunti. Ang lahat nasunog na lahat. Dahil litong-lito na ang isip namin, sabi na namin na dalhin na lang natin si tatay sa baba, ibalik na lang natin si tatay sa baba.
Pero sabi nila, meron na tayong 3 patay. At kung dalhin pa natin si tatay, talagang mahihirapan tayo sa lakad natin. Kaya nag-decide na lang sila na ihatid na agad si tatay kahit wala pang agahan ang mga tao. Ang kinargahan namin ng mga bangkay na yun multicab ay nauuna at sinundan namin ng mga tao. Mula Hangayan, alas 9 kami nagsimulang lumakad. Lumabot kami sa Jatagon ng alas 3 ng hapon. At pagdating namin doon sa Jatagon, sa Iskiling nga ng Liang Gabi dati, doon kami nagtitipo na naman kasi may plano na dumiretso na kami ng Tandag kasi yung gym ng Jatagon hindi namin magagamit dahil andyan yung mga military. Nagbabasketball nga sila, nagbasketball at saka maraming mga military doon sa labas. Kaya sa gabing yun, nagbiyahe kami mula sa Jatagon alas 8 ng gabi at nakaabot kami ng grandstand ng alas 11 ng gabi. At pagdating namin doon ay andun na dati yung mga disaster management sa Tandag. At mayroon na silang nahanda, mayroon na silang mga tinapay na dala. At yun, nakakain yung mga tao na mula agahan hanggang hapunan ay wala. Kaya yun ang nangyari sa amin.